maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang daily dose of the Word of God. And I hope mga kaigsuunan nga we will learn a lot of things karon nga kagabi mga kaigsuunan and ma-remind ta sa mga pulong ug mga warnings in the Bible. Kay in my estimation, mura og bugat ug kuyaw ang mensahe nga ato ang pagahisgutan karon mga kaigsuunan in Jeremiah chapter 15. So agig pagsugod sa walay langan ato ang hangyon atong mga kaigsuunan to please come and sing for us. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed, not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransoming glory his face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of his love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Thank you for that wonderful song mga kaigsuunan. So by this time, akong gi-invitar ang tanan to please open your Bibles with me in the book of Jeremiah chapter 15. Jeremiah chapter 15 mga kaigsuunan, inyong mga Biblia palihog. And atong basahon ang verses 15 down to verse 21. So Jeremiah chapter 15, verse 15 down to verse 21. The Bible says, O Lord, thou knowest, remember me, and visit me, and revenge me of my persecutors. Take me not away in thy long suffering. Know that for thy sake I have suffered rebuke. Thy words were found, and I did eat them, and thy words was unto me the joy and rejoicing of mine heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. I sat not in the assembly of the mockers, nor rejoiced. I sat alone because of thy hand, for thou hast filled me with indignation. Why is my pain perpetual, and my wound incurable, which refuseth to be healed? Wilt thou be altogether unto me a deceitful liar, and as waters that fail? Therefore, thus saith the Lord, if thou return, then will I bring thee again, and thou shalt stand before me. And if thou take forth the precious from the vial, thou shalt be as my mouth. Let them return unto thee, but return not thou unto them. And I will make thee unto this people a fenced brazen wall, and they shall fight against thee, but they shall not prevail against thee, for I am with thee,
to save thee, and to deliver thee, saith the Lord. And I will deliver thee out of the hand of the wicked, and I will redeem thee out of the hand of the terrible. Let's pray. Father in heaven, Ginoo, you have given us a text tonight that would shake our hearts, our minds, and even our spirit, Lord. May you help us to understand it in a way nga makahatag yung kabaguhan sa mga kinabuhi, Ginoo. Amahan, we are sinners. Daghang panahon, Ginoong Dios, nga we trespass ang imuhang mga balaod ug imuhang kabubuton sa mong kinabuhi. But Ginoo, how great is your forgiveness. May you help us, Lord, to see your blessing and your grace within your anger dinhi sa maong teksto nga mapagalantaon, Amahan. Salamat, Lord, sa imong kaayo. Thank you, Lord, for the honesty of the Bible. In Jesus' name, Amen and Amen. So again, maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa Daily Dose of the Word of God. And tonight, we shall look at Jeremiah chapter 15. But for us to have a little background, para atong mabawaan ang sitwasyon, kay kinahanglan nato lantawon ang context mga kaigsuunan in order for us to understand why nganong nasulti niya ni mga kaigsuunan. A very, very simple rule in hermeneutics is we need to understand why the author said some text. Why did he said it? Nganong iyanang nasulti, kag kinsa niya gisulti, unsay sitwasyon kadtong iyanang gisulti, in order for us to understand kung unsa ang pasabot ni ini nga maong libro. Kay when you study the Bible, we must not understand it in the contemporary understanding. We must try to look at the Bible on how the first recipient would understand it. So inana dapat atong pagtuon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuunan, and the Bible is of no private interpretation. Now, atong lang taon mga kaigsuunan, in chapter 14, atong makit-an nga naay message ang Ginoo in the mouth of the prophet Jeremiah regarding the drought or thing in it mga kaigsuunan, di ba? Kung tanaw nimo ang pulong sa Ginoo, verse 1 and verse 2, the Bible says sa chapter 14, please, atras ta gamay. The word of the Lord that came to Jeremiah concerning the dirt. Judah mourneth, and the gates thereof languish. They are black unto the ground, and the cry of Jerusalem is gone up. So meaning mga kaigsuunan, nga dunay drought nga moabot. Tig-init nga moabot mga kaigsuunan. And sa Palestine, ang ilang yuta dito mga kaigsuunan is somewhat nga naay murag limestone. More of limestone ang ilang yuta dito. O ang limestone is very, very porous. Pag abot sa tubig, musunop diretso sa ilalom ang tubig mga kaigsuunan. That's why, og kaning mga taga Middle East, and particularly in Jerusalem, kaniadto mga kaigsuunan, and in Judah, nagasalig sila sa constant nga pagpadala sa Ginoo sa ulan. And kung dili magpadala og ulan ang Ginoo, there will be drought. And because of God's anger, ang Ginoo nagpadala og drought. And that is found in the book of Deuteronomy chapter 28, part of the covenant between God and Israel. Nagingon ang Ginoo, if you would obey me, follow my word, and obey my commandments, I will give you rain in the right time. But if you will disobey me, I will withhold the rain in your land. Anong Ginoo? And the main source of water sa Judah at this time is rain from God. Kung itugot nga mag-ulan sa Ginoo. And at this time, they are already at the peak sa katapusang bahina sa Judah para mahimo silang captive sa gitawag Babylon. And they already have seen the example of the northern kingdom. Kay sa panahon ni Ahab mga kaigsuunan, ang northern kingdom nagkaroon gyapon og gitawag nga drought. And we know the time of Elijah mga kaigsuunan, time of Ahab. And after which, after atong nga drought, they were captive by the Assyrian Empire. So ang last nga kasakit sa Israel is the drought. And in the southern kingdom Judah mga kaigsuunan, ato makit-an nga
niabot na pud ang drought sa ilaha because of their wickedness. Kay ang warning nga nahitabo from the northern kingdom, they did not give heed to it, but they continued their wickedness, their foolishness, and their idolatries, mga kaigsuonan. So ang Ginoo nagpadala sa ilaha og drought. And ato makitaan, kung basahon nimo padayon mga kaigsuonan, even ang mga manganak ang usa, ibilin lang niya ang anak sa taliwala sa wilderness, kay nga naman tungod kay way makaon, tungod kay way mainom, and nangaliki na ang mga yuta, uga na kaing tanan. And ato makitaan mga kaigsuonan, nanggihilak na ang mga katawhan sa Israel. Unya, niingon ni ampo si Jeremiah, O Lord, verse 7, though our iniquities testify against us, do thou it for thy name's sake, for our backslidings are many, we have sinned against thee. So Jeremiah now is yan ang i-identify ang kaugalingon with God's people. Gamit niya ang pronoun nga we. Even though ang kasuko sa Ginoo naalang sa children of Israel, Jeremiah was actually exempted because siya lang ang obedient. Pero atong makitaan mga kaigsuonan nga gihimo niyang we ang pronoun, giapil niya ang kaugalingon. Now si Jeremiah, ang characteristics ni Jeremiah, grabe ni siya muwali. When you allow Jeremiah to preach, ay grabe muwali Jeremiah, walay lipod-lipod, walay kahadlok, maligsan ang mga ligsan, isulting kamatuoran, bisag kinsay mga suko. Inana magwali Jeremiah mga kaigsunan, he was speaking for God and in behalf of God. But sa diha nga magampo si Jeremiah, ang iyang prayer mga kaigsunan, muraog ganang grabe iyang laban sa mga tao. Grabe ang iyahang gugma sa mga tao mga kaigsunan. Mura bitaw na siya masulti nga mga butang nga dapat dili niya isulti batok sa Dios. You see, mura ang iyang simpatya naa sa tao. Pag magwali siya, ang iyang simpatya naa sa Dios. Pero kung mag-ampo siya, ang iyang simpatya naa sa mga tao. But mga kaigsunan, ang mga magwawali kinahanglan pag magwali man o magampo, ang simpatya kanunay naa lang gid sa Ginoo. Laban ta kanunay sa Ginoo mga kaigsunan. Though we have concern and love for God's people, but our strength and our effort must be given all to God. Kaya ang Ginoo ang atong dapat tumanon labaw sa tao mga kaigsunan. Now Jeremiah, ang iyang downside is grabe ang iyang laban sa mga tao. Murag gusto na niya gitawag nga questionon ang Ginoo, nganong ginabuhat nas Ginoo. And Jeremiah really know how to pray. Diba? Lord, for your name's sake, just like the prayer of Daniel, diba? When Daniel prayed, Lord, di tungod kay mga buutan mi in Daniel chapter 9, di tungod kay mga tarong mi Ginoo, apan tungod sa imong pangalan o tungod kay maluluyon katabangi mi. The same with the prayer of Jeremiah mga kaigsunan. And ato makita in verse 8, ingon pa ni Jeremiah, O the hope of Israel, the Savior thereof in time of trouble, why shouldest thou be a stranger in the land, and as a wayfaring man that turneth aside to tarry for night? I-question ni Jeremiah ang Ginoo. You see? Ginoo, ikaw biya ang paglaom sa Israel, Ginoo? Kung ikaw ang paglaom sa Israel, nganong inana man ang imong ginabuhat kanamo? Mura naman kag taong langyaw nga nakit-an nimo among kahimtang pero nilabay ra ka, wala kay pakialam sa imong mga katawhan, Ginoo. For your name's sake, para dili mapaulawan imong pangalan, Ginoo, tabangi mi. Sumunay prayer ni Jeremiah. Pero kabalo ka mga kaigsuonan, usahay ang gitawag nga Ginoo, moingon siya, di na ko maminaw sa inyong pagampo. You see, we must not mess with God's mercy. Usahay ang mga katawhan mga kaigsuonan, grabe magsalig sa kaluoy sa Ginoo. Yes, God is the God of second chances, but it doesn't mean nga dili na mahurot ang second chance. God is a long-suffering God, but it doesn't mean nga dili mawala yang pasensya. He is slow to anger. It doesn't mean nga di na siya masuko. So mga kaigsunan, taas kayong pasensya sa Ginoo, pero wa nagpasabot nga di na mahurot. Dugay masuko ang Ginoo, pero wa nagpasabot nga di siya masuko. Higala igsuon mo abot unya ang panahon nga ang Ginoo mo ingon tama na. Sobra na kay mo. Mao nang Ginoo mga kaigsunan. You see? And now, ato makita ang giingon sa Ginoo in verse 10, that thus saith the Lord unto these people, thus have they loved to wander. They have not refrained their feet. Therefore, the Lord doth not accept them. He will now remember their iniquity and visit their sins. So ana ang Ginoo mga kaigsunan, as much as ako mong tagaan ng ulan, ang kaning mga katao no balik na mo ning pagpakasala. You see? So ang Ginoo murag gikapoy ng Ginoo paminaw sa ang Jeremiah.
Jeremiah was a good prophet, but ang prayer ni Jeremiah wala na ipaminaw sa Ginoo because of these people, because of their sins. Now, tanawa gani. Very, very hard verse to read. Sakit basahon nga bersikulo, pero naas Bible. Siguro, kung moingon ka, naay pastor karon nga moingon nga, ayaw na ninyo nagampuin na, pasagdir na sila. Murag malain siguro ka. Pero ang giingon sa Ginoo mga kaigsunan ng Jeremiah, verse 11, Then said the Lord unto me, Pray not for these people for their good. Ayaw na pag-ampo para ni ining mga katawhana. Niya na ang Ginoo mga kaigsunan. Do not pray for them. You see? So niabot ang panahon mga kaigsunan nga anang Ginoo ay nag-ampo Jeremiah para nila kay murag hapon. I will not answer your prayer for them. Kay kung tanawon nimo ang verse 12, nangatarungan bagid si Jeremiah sa verse 13 mga kaigsunan. Nangatarungan si Jeremiah, Ginoo, inani ra man ilang nabuhat Ginoo tungod kay naay mga false prophet nga nagtudlo sa ilahag bakak Ginoo, pero gitawag nga dili mao. Nag-ingon sa ilaha nga naay kalinaw, dili mo maunsa, pero atong bakit ani mo Ginoo nga nailad sila Ginoo. But God said, sila ug ang ilang mga propeta will die within the land ug walay mulubong nila. Ina kasuko ang Ginoo mga kaigsunan. So I hope by the grace of God, kabalo ka sa pagwali sa mga pastor mga kaigsunan. Dili pwede nga muditso na maingon ang pastor nga ang Ginoo maluluyon, ang Ginoo mahigugmao, no. There is reason why God allowed that the Old Testament will be written first, ayha dayon ang New Testament. Kay nga naman mga kaigsunan, kay kung magwali ka, kung ang pastor magwali, ang iyang isulti mga kaigsunan is ang Ginoo mahigugmaon, maluluyon, then the people will look at agad nga puny and weak. And God mga kaigsunan nga kuan lang perminti. Mura bitaw ka ng indulgent perminti. But when the pastor preach that there is God will be angry, that God is a just God, God will judge, God will punish, then we will respect and fear the Lord, and we will be thankful kay bisan pag inana kaisog ang Ginoo, inana masuko ang Ginoo, gikaluy-an ta niya. You see, we must be balanced in our preaching and proclaiming who is God to people mga kaigsunan. Dili basta-basta ang pagwalis pulong sa Ginoo. You see? So we must try to look at what really the Bible says. Now, ato makitaan karon mga kaigsunan that God did judge them. Ug niingon ang Ginoo nga di na ko Jeremiah ayaw nagampo para nila Jeremiah. Do not pray for them. You see? Now, to make the long story short, if we will go in chapter 15 mga kaigsunan, kasi chapter 14 grabe gyapon hangyo ni Jeremiah. Wala gyapon siya na nihunong og hangyo. Bisan pag niingon ang Ginoo nga ayaw nagampo para nila, si Jeremiah mga kaigsunan ni ampo gihapon sa padayon. In verse 20 chapter 14 tong basahon, we acknowledge, O Lord, our wickedness. So meaning giusab niya mga kaigsunan ang iyang prayer sa verse 7. And ingon pa niya, we acknowledge, O Lord, our wickedness and iniquity of our fathers, for we have sinned against thee. Do not abhor us for thy name's sake. Ayaw mig kasok Ginoo. For your name's sake, para sa imong pangalan Ginoo. So Jeremiah again prayed to God. Wa siya nawadig paglaom. San pag niingon ang Ginoo nga nag-ingon ang Ginoo nga di na ko paminawon ang imong pagampo. I will not listen to your prayer regarding them. Niampo gyapon siya. Kay nganuman ang simpatiya ni Jeremiah wala sa Ginoo na sa mga tao. He wanted to help the people even though God said I will not help them. Kabalo ka? Grabe ang giingon sa Ginoo sa chapter 15 verse 1. Tanawa ang giingon sa Ginoo. Chapter 15 verse 1 sa Jeremiah. Then said the Lord unto me, Though Moses and Samuel stood before me, yet my mind could not be toward these people. Cast them out of my sight and let them go forth. Sakita oy. Bisan pa kunog si Moses o si Samuel. Si Moses, remember ninyo, panahon bitaw nga naghimo golden calf ang mga children of Israel. Di ba? Gusto sa Ginoo nga pamatyon silang tanan. Unsa man nitabo? Moses prayed. Anengon ba si Moses Ginoo kung di nimo sila pasayloon Ginoo, cast out my name from your book. And God answered. And God said yes to Moses. Si Samuel mga kaigsunan, God also wanted to destroy God's people, but Samuel prayed.
And God answered the prayer of Samuel, mga kaigsunan. Pero ana ang Ginoo karon sa sitwasyon sa mga Hudiyo at the time of Jeremiah, bisan pag napas Moses ug napas Samuel, mutindog akong atubangan kay magampo para nila, di ko mutubag. Ingon pa niyaw tanawa, cast them out of my sight and let them go forth. Kita oy. Palayasa sila sa akong tubangan. Ingon pang Ginoo, mga kaigsunan. You see? So, I hope, mga kaigsunan, and nga dili to binuangan ang kaluoy sa Ginoo. Ang Ginoo nag-ingon, undangin na imuhang mga bisyo, undangin na ang imuhang mga kabuang, undangin na imong pagpakasala, undangin na ang mga daotang relasyon, undangin na ang imuhang mga dili maayong binuhatan, adi gud ka. Padayon gud ka. Kay mo na ka, maluoy lagi ng Ginoo, makasabot na ng Ginoo lagi. And what happened, mga kaigsunan? Mabot ang panahon, mo nang Ginoo, cast them out of my sight and let them go forth. Now, napagi masakit, mga kaigsunan. Grabe kasakit ang verse 2. Manong sakit kayong verse 2. You see, when I was studying kaganina ani, mga kaigsunan, apil ko kasakitan. But this is part of the word of God and I need to tell you this. Now, ang ingon ng pulong sa Ginoo, verse 2, chapter 15, verse 2, and it shall come to pass, if they say unto thee, whither shall we go forth? Ginoo, kung di namin pwede mo dool nimo, kay palayas namin nimo Ginoo, aman sila mamaingon. Aman may mamaingon, ana ang mga children of Israel. Ang tubag sa Ginoo, mga kaigsunan, then thou shalt tell them, thus saith the Lord, such as are for death, to death, such as for sword, to the sword, such as are for the famine, to the famine, and such are for the captivity, to the captivity. And I will appoint over them 4 kinds, saith the Lord, the sword to slay, the dogs to tear, the fowls of the heaven, and the beasts of the earth to devour and destroy. Sakita, oy. You see? Anak Jeremiah, Ginoo, imo namang palayason ang mga tao, Ginoo. Kung mangutana sila, Ginoo, sila padulong, unsa may akong itubag? Anang Ginoo, Jeremiah, ing na sila. Katong para sa kamatayon, hala, pangamatay na sila. Katong para sa espada, hala, mamatay sila sa espada. Katong para sa kagutom, dito sila mga matay sa kagutom. Para sa captivity, mga dakpan nila silang kaaway. Ang mga ero, mukaon silang pating lawas. Ang mga langgam, mukaon silang pating lawas. Grabe. So mga kaigsuunan, remember, ang Ginoo kabalo masuko. Ay kumpiyansa. You see, ang giingon sa Ginoo nga dili angay buhaton, ayaw buhata. Ayaw ingna nga makasabot ra ang Ginoo. Kay ngano man kabalo siyang masuko, mga kaigsunan. Ug dako na kaayo ni nga oportunidad alang kanato nga namatay si Jesus Christ alang sa atong mga sala in order for us to be saved. This God who can destroy and who can be very, very angry also loves us by sending His Son for us, mga kaigsunan. Para lang di ta mga matay, di ta maimpierno, di ta magantos. And we must be thankful of this great love nga gipakita sa Ginoo. Og dili nimo ni dawaton nga gugma, mga kaigsunan, imong i-reject si Jesus Christ, mao na raon niya ang Ginoo sa imuha, ang para sa impierno, iya sa impierno. You see? So mga kaigsunan, I hope by the grace of God, dili ta nay buhaton. Tanawang verse 6 sa chapter 15 verse 6. Tanawang giingon sa Ginoo, thou hast forsaken me, saith the Lord. Italikdan ko ninyo, anang Ginoo? Thou art gone backward. Therefore will I stretch out my hand against thee and destroy thee. You see, God Himself will destroy. And look at this. I am weary with repentings. Look at that. I am weary with repenting. Gikapoy nako sa inyuhang mga paghinulsol. Kay nga naman, anang Ginoo, magsuri-suri mo karon, mga magpasaylo karon, pagkasunod si mana, usbo na po ninyo ang inyong mga sala. I am weary of your repentings. I am weary of your asking for forgiveness. I am weary of you asking for second chances. So God is the God of second chances, but maabot ang panahon nga mo anang Ginoo, ikapoy na ko. Di na ko muhatag second chance ninyo. You see? So mga kaigsunan, what a great warning alang sa mga katawhan, mga kaigsuunan. Ingon pang pulong sa Ginoo, verse 7, and I will fan them with a fan in the gates of the land. I will reave them of children. I will destroy my people since they return not from their ways. You see?
So unsa kuno hinungdan nganong suko kay Ginoo, and God will not forgive because they returned not from their ways. So you see, dili igo nga moingon kag sorry Lord, di na ko sorry Lord, pasaylo ako Ginoo. Di na igo. Ay na usba. Mao na ang gustos Ginoo mga kaigsuonan. You see? Na ato makit-an, it's very very harsh to say that, but it's in the Bible. You see, mahimo kong bakakon as your preacher, as a pastor, kung di na ko isulti sa inyo ang kamatuoran mga kaigsunan. I don't want to be like the preachers nga contemporary ni Jeremiah, nga niingon, okay ra, way mahitabong dautan sa inyo ha, padayon lang mo sa inyong mga ibang bati. But at the end of the day, they were destroyed. You see? But it will not make you a popular preacher. Kung ako nang iwali, it doesn't make me a popular preacher, but at least it will make me an honest preacher mga kaigsunan. Now ato makitaan. And if you would continue to read Jeremiah, nakarealize si Jeremiah. Nakita niya, gilahit na niya yung prayer. Ano sa Ginoo? Kaayuhan naman akong ginahuna ani alang ani nga mga katawhan. Ngano man ni Ginoong Dios? Why they are very very angry with me? Ngano man Ginoo nga ilahaman kong ginasakit Ginoo? You see? Niabot sa punto nga si Jeremiah mga kaigsunan ingon sa nga may pagwa lang ko na mata, wa lang ko nabuhi ano verse 10 no? Chapter 15 verse 10, woe is me, my mother, that thou hast borne me a man of strife and a man of contention to the whole earth. You see? Woe is me, ingon pa niya. Alaot ko, tinunglo ko ngano na tao pa ko diri sa kalibutan sa akong inahan anas Jeremiah. Tungod siyang kakapoy, tungod siyang kabugaton nga iyahang gitawag nga nahitabo siyang kinabuhi mga kaigsuonan. And ato makitaan karon that Jeremiah said, I have neither lent on usury, nor men have lent on me on usury, yet every one of them that curse me. Gitunglo ko sa nang mga tao, ano pa Jeremiah? You see, wala man ko'y gilupig, wala ko'y giutangan, wala ko'y gihilabtan, anas Jeremiah. But these people were angry with me, they are cursing me. Ano Jeremiah, unsa may akong gihimong dautan, nga kaayuhan lang manila akong ginahuna, ano Jeremiah mga kaigsuonan. But no, the question being karon, nga pastor, wala namang kahit chance ang gitawag na Israel. Ngano man nga nagwali pas Jeremiah, ngano man nga nagpadayon pag-preach si Jeremiah mga kaigsuonan, nga wala namang di namang mutubag ang Ginoo sa pagampo. Now, remember, listen carefully. Kay mao ni ang key. Ug mao ni karon ang sitwasyon sa tuang katilingban karon. Mao ni ang key. God already give up on the whole nations, but He did not give up for individuals. He did not give up on individuals. Kaya kung tanawin mo sa captivity mga kaigsuunan, naa pa silang Hananiah, silang Mishael mga kaigsuunan, silang Azariah, silang Daniel, nga nagpadayon pagsalig o pagtuo sa Ginoo. So there are still people. Why? Even though ang Ginoo iyan ang gi-give up nga di na ko magdahom nga ang tibuok Israel maghinulusol pa, but ang Ginoo, Jeremiah, padayon pagwali kay naapay pipila ka mga tao within Israel nga mobalik pa, mutuo pa, musalig pa ug maluwas pa. So mga kaigsuonan, nangandoy mangyud ta nga ang tibuok kidapawan mo'y maghinulusol, mobalik sa tiilan sa Ginoo. But murag atong panahon imposible na kayo nga mobalik ang tibuok Pilipinas, ang tibuok Kidapawan, ang tibuok Davao sa pagsimbas Ginoo mga kaigsuonan. Apan wala gihapon gikuha sa Ginoo ang mga simbahan, ang mga pastor susama namo nganuman kay naapay pipila ka mga individual nga mosalig pa ug maluwas pa mga kaigsuonan. And that's why we continue to preach, we continue to go and preach the gospel even though the whole nation will not turn to God. There will be individuals who will be saved and turn to God. Ug motuo mga kaigsuonan. That's why we continue serving Him. Mauna Jeremiah, bisan pag mauni iyang sitwasyon, wala siya ni hunong sa pagwali sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Now in our text, si Jeremiah nagampo siya siyang kaugalingon. Yang giampuan para siyang kagalingon. Yung pa sa verse 15, O Lord, thou knowest, remember me, and visit me, and revenge me of my persecutors. Ginoo, ikaw ni bahala na ako, Lord, bisitahi ko Ginoo. Panimasli ko Ginoo. Sumala pa ni Jeremiah mga kaigsuonan. And one thing that is very very good for Jeremiah is ang iyang love sa pulong sa Ginoo. Verse 16, Thy words were found, and I did eat them.
Thy words was unto me the joy and rejoicing of mine heart. So ato makit-an, gidevour ni Jeremiah ang pulong sa Ginoo. So igsoon, dili na manggaling siguro pasailoon sa Ginoo ang tibuok kanasuran. One day, the whole world will be burned with fire. Ingon pa na sa 2 Peter mga kaigsuonan. Pero, ikaw karon as an individual, uban imong pamilya, pwede pa mong mubalik sa Ginoo. Pwede pa mong maluwas. But, just like Jeremiah mga kaigsuonan, we must love the Word of God. Devour the Word. When the Word is being served to us, eat it. Kana ang pulong sa Ginoo, meaning be one with the Word. You see, dapat mahimong one with you ang pulong sa Ginoo. Tuuhis imong tibuok kinabuhi nga murag kausan nimo ang pulong sa Ginoo igsoon. Mo na isugo sa Ginoo. You see? Ayan pa niya, himuang kalipay ang pulong sa Ginoo. Igsoon, nalipay ba ka nga naminaw ka sa pagwali sa pulong sa Ginoo ron? Di ba? Sakit kaing mensahe. Grabe ka bugat ang wali. Grabe ka bugat ang giingon sa Ginoo, pero naitamis nga paglaom, taliwala ni ini. Nga pwede pa kang mabalik sa Ginoo as an individual mga kaigsuonan. Uban na imong mga anak. You see, ingon pa ni Jeremiah mga kaigsuonan, the Bible says in gitawag nga verse 17, look at this. 15-17 sa Jeremiah. I sat not in the assembly of mockers, nor rejoice. I sat alone because of thy hand, for thou hast filled me with indignation. Mga kaigsuonan, when you believe in God, sometimes you must stand alone. He did not stand with the mockers. So, si Jeremiah, mga kaigsuonan, nihunong na pakiguban sa mga palahubog. Si Jeremiah, nihunong na pag-uban sa mga dautan. Si Jeremiah, nihunong nagpakiguban, mga kaigsuonan, sa mga tao nga mga magkasala. He stand alone. You see? But, ang nakanindot lang, alone with God. Ngunit tamis, alone with God. Pero ang likramo ni Jeremiah, mga kaigsuonan, verse 18, why is my pain perpetual and my wound incurable, which refuseth to be healed? Wilt thou be altogether unto me a liar and a waters that fail? So Ginoo, di ba ikaw man ang mag-heal, ikaw man ang mag-provide, nganong wala man nimo gitubag akong mga paghangyo, Ginoo. Nganong wala man nimo gitubag akong mga gitinguha, Ginoo. Answer my prayer, Lord. You are just like a river without water. Munay giingong Jeremiah. Isugang Jeremiah, no? Ingnon niya ang Ginoo nga a water that fail, murag sapa kuno nga way tubig ang Ginoo. Kay nga naman, imbis nag-expect siya nga nidagan sa Ginoo to be healed and to have his thirst nga mawala. Pag-abot niya sa Ginoo, wa sa gipansin sa Ginoo. Wa sa tubagas Ginoo. So inilikramo siya mga kaigsuonan. Now, kabalukan nitubag ang Ginoo sa iya. O maybe mo po nitubag sa Ginoo sa imuha karon igsuon. Verse 19. Therefore thus saith the Lord, if thou return, then I will bring thee again. Kung mabalik ka sa ako, Jeremiah, ako kang dalon pag-usab. Then will I bring thee again. And thou shalt stand before me, and if thou take forth thy precious from the vial, thou shalt be as my mouth. Let them return to thee, but return not and thou unto them. You see? Itugot nga ang mga tao mubalik nimo. O tanang mo tuo, mubalik nimo. Luwason ako, pero dili pwede nga ikaw mubalik niya. You see? So mga kaigsuonan, kung makiguban ka sa mga tao nga dili mao ang ilang mga tinuhan, dili pwede nga ikaw ang muuban nila, sila ang muuban nimo. Mo na giingon sa Ginoo. Now ato makit-an mga kaigsuonan that the Bible says, Jeremiah, go back. Kay nga naman, previously ato nakit-an nga ang concern ug ang love ni Jeremiah naka-focus sa iyang katawhan. Wala na niya hunahuna kung unsa ang gibati sa Ginoo. Ang iyang hunahuna lang nga ang kaning mga katawhan makuha sa mga katawhan ang tubag sa pag-ampo para mawala ilang pag-antos, ilang adtuon ang Ginoo. Wala na gi-consider ni Jeremiah kung unsa ka ang gibati sa Ginoo. So mga kaigsuonan, ang giingon sa Ginoo, yes, consider what I feel. Consider ang gibati sa Ginoo. Di ba? Kung na kay problema mga kaigsuonan, kung na kay pagsulay sa imong kinabuhi, mulikramo dayong kas Ginoo. Pero katong nagpakasala ka, katong nibiya kas pagpangalagad sa Ginoo, imo ba gi-consider ang gibati sa Ginoo? You see, mo na giingon sa Ginoo, come back to me. Balik sa ako para dalon di ka pag-usab.
And I will make thee, verse 20, unto this people a fence, brazen wall. They shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. So meaning mga kaigsunan, girenew sa Ginoo ang iyang calling kang Jeremiah. Because kaning verse 20 is very very similar in when Jeremiah was 17 years old, gitawag siya sa Ginoo. You see? Nga God promised that He will prevail against the people. So igsoon, unsa man ang ginaingon sa pulong sa Ginoo sa ato karon? What does the Bible teach us today? Higala, yangon pa sa Hebrews chapter 3 verse 7 to 8. Today, if ye will hear His voice, harden not your heart. Kung madungog nimo ang iyang pulong, ayaw na paghahia ang imong kasing-kasing. Kay in 2 Corinthians 6:2, karon ang adlaw sa kaluwasan. So igsoon, ayaw paghahia imong kasing-kasing. Basin siguro karon nagtawag na ang Ginoo sa imuha nga luwason kaniya. Ay paghahiya imong kasing-kasing. Kay mahimo raw niya kang masusama atong mga just like the 10 virgins. Katong 5 virgins nga foolish. Wala na gipadayon sa Ginoo. Kay niya na ang Ginoo, times up na mo. Tama na. You see? So ato makita mga kaigsunan, kung madungog na nimong tingog sa Dios karon ay napaghahiya imong kasing-kasing, kay basid unya moabot ang panahon nga ulahin na ang tanan. You see? And make sure you are on the side of God, not on the side of people. Yes, walay dautan nga maluoy tas mga tao. Walay dautan nga we will help people, but ang atong priority is dapat nakauyon ba ni sa Ginoo. You see, atong i-priority kung unsa kay ginahuna sa Ginoo ani. You see? So mga kaigsunan, by the grace of God, your sympathy must be for God, not for the people. Though if you have loyalty to God, then God will help you to be a blessing to people. You see? So mga kaigsunan, ang Ginoo kabalong masuko. Pwedeng maulahin ang tanan sa imong kinabuhi. Pero ang kamatuoran nga naminaw pa kakaron, ang kamatuoran that you are still here tonight listening sa pulong sa Ginoo, it means nga di pa ulahi ang tanan para nimo. Igsoon ay napaglangan. Ang kuna si Kristo Jesus nga imong Ginoo manuluwas. Namatay siya tungod sa imong mga sala. Nag-anto siya sa krus kay gihigugma kaniya igsoon. Karon ang imong angay buhaton, tuuhi nga namatay sa tungod nimo, gilubong og nabanhaw para ikaw matarungon. Receive Him as your Lord and Savior. Call upon His name, Lord Jesus. Gitawag tika luwas sa taong ko. Kay di nako maluwas akong kaugalingon. Receive Him as your Savior today ug luwason kaniya igsoon. Di pa ulahi ang tanan. You still have time to repent. Usa ka awit alang kanimo. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know 'tis true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my healing glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, more wonderful it seems.
And when in streams of glory I sing the new song, 'twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story, 'twill be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. Amen. Thank you for that song. And mag-ampo ka. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for your faithfulness among mga kinabuhi, Ginoo. Amahan, everyday nga kami muginhawa, magkinabuhi is already a great gift. Alang kanamo, Amahan, because we are not consumed by your wrath, because everyday we sin. Thank you, Lord, sa imong grasya, Ginoo, nga nagdupa para dili kami makonsume, Ginong Dios. Thank you, Lord, sa pagpakamatay sa imong bugtong anak para kami makaangkon sa kaluwasan. And Lord, we wanted to serve you, to love you more, and to offer our lives sa imong tiilan, Ginong Dios. Use us, Lord, for your glory. And may you bless these people, Ginoo, na minaw karon, Ginoo. Use them more for your glory, Ginong Dios. Empower them, Lord. Give them gift that they could be used alang sa imong kaymayan in the churches. I am praying, Lord, that you would allow, Ginoo, nga everyone that would hear this message will really hear the message, Lord, and would not tarry, but receive Jesus as their Lord and Savior. Salamat sa imong kaya, Amahan, because you can save, and you are willing to save, even though we are sinners. Ipakita gid nimo, Ginoo, kung unsa kadako ang imong gugma lang kanamo. Thank you for the way you will answer sa among mga paghangyo, Ginoo. All these things we ask in Jesus' precious name, gipangayo namo ning tanan. Amen and amen. Salamat. Pagmaayong gabi sa tanan.